Okay, ito yung mga nabago sa bagong Smash ngayon. Meron na siyang gas filter. Before itong parang diaphragm niya sa gas. Then papunta na ng carburetor. Tapos meron na siyang mga ganitong hose. Yan, yung wirings niya, iba na rin ang pagkabalot. Then yung stator niya, nagbago na rin. Ito yung latest na Smash as of now, 2026. Not sure lang kung anong model ito. Kung 2024 ba o 2025. Ito yung may kasamang disc na wala na siyang switch, pero pwede nyo lagyan ng switch. Tinanggal ko na yung takip. Ito yung ipapalit natin, heavy duty din na wire, kasi standard tayo dito. Nakahinang yung mga wirings natin, branded yung ating mga ginagamit. Yan yung wire natin. So ito na siya. Yung bagong stator is dito na yung ground nakalagay. Ito is ipo-full wave kasi natin. Mas ma-recommend ko yung full wave kaysa sa 4 pins na regulator natin na stock na tinatawag nila. Kasi yung full wave stock din naman yan siya. Hindi lang na siya naka-full wave yung Smash natin. Pero yung ibang motor from Casa is naka-full wave na. Mas advantage kasi yung full wave, mag-long last yung ating battery. May accessories ka man or wala. Maganda dito sa regulator nang mag-a-adjust. Kung may accessories ka, buwilahin nyo yung charging. Pag nag-full, siya na yung bahalang mag-discharge ng iba. Kung wala ka namang accessories, bahagya lang yung binibigay niyang charge. Basta ma-maintain niya lang yung need ng battery. Kaya naglo-long last yung ating battery pag full wave. Yan. Kailangan lang talaga siya battery operated. So ito na yung bago niyang stator. Sorry kung regulator yung sabi ko kanina. Stator. Yan. Dito na yung ground. Dati kasi dito yung ground. So ito siya. Maganda na yung kanyang wiring, nakabalot na. So wala siyang switch. Yung iba is yung ground ang pinuputol, pero sa atin is yung main supply ang tatanggalan natin ngayon. Dito papalitan na natin siya ng 5 pins. Kasi ang 5 pins, same lang siya. May battery, may yellow at saka white na ground, charging, meron ding ground. Tapos yung isang natitirang ika 5 pin, yun ang itatap natin sa ignition, yung nagkakaroon ng supply pag unang susi. Kasi siya yung nagkocontrol ng charge ng ating motor. Pag lobat yung battery, bibilisan niya sa pag-charge. Pag full, i-discharge na yung iba. I-maintain niya yung need ng ating battery. So sa mga nagtatanong sa location natin, Ricky Neutron sa Gilmam from Toril, Davao City.